Isang mapagpalang araw at magandang hapon ng Sabado. Yan guys, so dito lang na medyo maalwa yung oras natin. Ngayon lang tayo makaka-visit o makakadalo ulit dito sa may area natin na tinamnan nila tatang ng sweet pear. Kasi nitong mga nakarang araw po, hindi po tayo masyadong nakasama sa kanila. Dahil siguro dahil sa kapupuyat at sabihin na lang natin medyo sobrahan natin ng sunod-sunod na trabaho at pinakondisyon natin yung sarili natin, kalusugan natin dahil ito nakarangang linggo po nagkasakit tayo. Buti na lang mabilis lang din tayo nakarecover. Trangkaso siguro dahil na rin sa routine natin na pagkadating ng gabi, hapon gabi, naliligo po tayo, kaya pasma po yung nabot natin. Kaya yun po, sabi ko hindi pwedeng mapabayaan natin yung kalusugan natin dahil yun po yung puhunan natin talaga, pinakapuhunan natin. Kung anumang trabaho meron tayo, no exemption po yun. Kailangan talaga nating alagaan yung health natin. Ayun po, andito po tayo ngayon. Titignan natin itong tanim natin na pechay. Tapos mais. Ayan po yung pechay na natin. Guys, so medyo madalang lang siya kasi gawa ng ito po, itong pechay na to, itong tinanim namin ni tatang. Malakas po yung ulan nun, naanod. So nagkumpol-kumpol dahil sa umapaw yung tubig. Yan po, pero dito parte medyo okay naman. Yan na po yung guys. Ito na po yung ipinunla natin nung July 22. Ano bang petsa ngayon? So magkakan po ngayon 17, so ibig sabihin nasa po 25, 26 days. Buti na lang po, umuulan din. Ulan na naman kahapon. Ayan. Ang napansin po namin ni tatang sa experience natin na pagpa-farming, iba po yung laki ng pananim, especially mais. Ito po yung tinanim nila tatang. Credit po lahat ito kay tatang kasi siya po yung matyaga na nagtanim nitong sweet pear. Ito po at July 11 po ito na itanim. So magwa 1 month mahigit po to kasi 17 po ngayon ng August. So yan po. Ito mga to kasi cropping na to is palusot o pasupyat sa Ilocano. Ang experience po natin sa cropping na ganitong mga buwan, mga August, mga September po, malilit po ang mais. Pero mainam po ang pagtatanim ng pechay pag ganitong buwan po. So yun. Shout out po sa lahat ng mga kasama natin na nagtatanim, mga kapwa natin farmer, mga kasaka, nagtatanim ng gulay, nagtatanim po ng mais. So yan po yung sweet pear natin. Tapos ito naman medyo matanda na yung gulay natin na ampalaya. So may mga tumubo na naman dyan ng mga bagong tubo na buto na nahinog. Yan po. Pero makapal pa rin. Ito naman yung okra. Medyo matanda na rin. So credit natin lahat kay tatang to kasi sabi ko nga, nakaraang buwan po medyo nagpa-kondisyon tayo dahil hindi pala maganda talaga yung naliligo ng gabi pagka pagod ka. Sabi ng isang masahista, isang therapeutic massage therapist, kailangan pala pagka naligo ka mga 3 minutes para hindi mapasok ng lamig yung kalamnan natin, mga ugat. Ayan. So guys, ito po yung sweet pear naman. Ito po. Mahal po ang binhi ngayon ng sweet pear. Nasa ranging na po siya na 1.4 to 1.5 po. Ito po, katulad ng sinabi ko kanina, pasupyat po ito, palusot na cropping po ito. So titignan muna natin itong pananim natin na yellow corn. Tinanim natin noon ng Mayo. Dalawa pong variety ito, NK 6410 at saka Decalb 8282S. Yan po.
So, try lang natin tignan guys itong mga kulay berde pa. Matigas na. Bagay yung kon lang. Guys, oh. Pag kinagat mo kasi to, pag kinagat natin to, yung bugas niya meron pa. So ilang araw na lang po ito. And guys, so medyo nakakatuwa lang dahil pag ganito po na may makikita ka rin na kapalit ng pagod natin, sacrifice, at saka yung panahon na ginugugol natin sa farming. So mapapansin talaga natin na naiiba po ang mais pagka ganitong buwan ng August. Yan po, August, September, October. Kasi ang tawag kasi ng ganitong buwan eh pahinga sana ng kanto, lupa. Pero alam nyo, sa ibang lugar, sa Isabela po, halos wala na talaga silang bakante na panahon dun para pagpahingin yung lupa nila. Gumagawa sila ng paraan para fertile pa rin yung lupa nila at saka malulusog pa rin ang mga pananim nila. Naway matutunan din natin unti-unti ang mga diskarte nila. Pati sa Mindanao, sa mga nakikita natin sa posting ng mga pati sa Esiha, mga masisipag mga farmer. Tang pasen nagkwada, naggraduar nagkwada, naglargadan kain kabil da sa amin eji ko jiminasa da nyata interview ka man interview natin si Tatang. Tagal din kami hindi nakapag vlog at saka ngayon lang ulit kami magtandem dahil may ayaw ka magitimulang na lang. So may lagam ta kaya tante mapantoy balin di mga lusag pumanukan balin pwede na daw man guys sa Ilocano, pwede na daw kumuha ng sahog, pang sahog sa manok na tinola at saka laoya. Pati sa isda, masarap din to. Okay din to, pang sahog sa isda. Tilapia. Pechay, ito po yung nakakamiss lang din na itanim. Nagkakuan din kami, naglalagay din kami ng gap na pagtatanim nito dahil depende po sa availability ng tubig or yung klima. Kasi mahirap po magtanim ng pechay pagka tagtuyot. Kailangan yan natin ng magandang water source. Although malapit tayo sa ilog, sabi ko nga mahirap nang kamutin yung Makati pagka gagawin mo lahat. Natang ganda ng pechay guys. So maraming salamat po pala sa mga taga-subaybay natin, sa mga matyaga na sumusubaybay sa maliit na channel natin, sa munting channel natin, at salamat po sa tuloy-tuloy na pagsuporta sa amin. Ay naway sa lahat ng mga farmers na kapwa natin na nagsisikap na magtrabaho sa bukid, at sana'y tuloy-tuloy po ang motivation natin at malalim na dahilan natin para magpatuloy sa gawain na to, kasi challenge po ang pagiging farmer, totoo lang. Kung wala tayong tiyaga at saka malalim na dahilan, mahirap talaga. Mahirap po talaga ang farming kung tutuusin lang. Ito yung nalilinya sa mga trabaho na kailangan ng tiyaga at saka pasensya, sipag, tiyaga, pasensya. Mainit, minsan umuulan, minsan ang mahirap pa dyan yung walang pang finance, yung pag-aantay mo ng ani mo, wala pang harvest. Tapos yung isa dyan, yung
nadatnan ka ng calamity, ng sakit o peste sa pananim mo, yung ibinuhos mo yung lakas mo. Pero sa mga napapanood natin at saka sa experience din natin, ang pananim pagka pinagtuunan mo ng oras at saka sakripisyo at saka yung kakayanan mo, diskarte lahat, kailangan nating inaaral, ina-adjust sa mga loopholes natin o yung mga kakulangan natin. Kasi kung magrereklamo lang tayo, doon lang tayo sa problema na katoon, wala pong mangyari sa atin. Kailangan nating pagkatiwala sa taas, na bigyan tayo ng karunungan para matuto tayo sa mga bagay-bagay na kailangang gawin at i-adjust sa pagpa-farming para kumita rin at mag-improve po yung trabaho natin, yung mga ginagawa natin. At number 1 din dyan, yung natutunan ko dito sa nakarang buwan, yung nagkasakit ako na parang hindi maganda yung kondisyon ng katawan ko, ng health ko. Number 1 puhunan po natin kalusugan. Kailangan nating alagaan yung kalusugan natin kasi yan po yung pundasyon natin sa lahat ng trabaho natin sa araw-araw. Yan po. So magpasalamat tayo kung anong meron. Hindi pwedeng hanapin yung wala. Kumbaga, kung anong meron, kung ano yung biyaya ngayon, basta mangarap lang tayo. Tuloy-tuloy lang magsumikap. Yun po yung isa sa mga nakikita natin o mga bagay na kailangan nating dala-dala sa ating journey sa farming. So hanggang dito muna guys, at maraming salamat. Pasensya na po, medyo matagal po yung video natin. God bless po, mabuhay lahat mga